Kailan mo ba hihiwalayan yang baog mong asawa? 1 taon na kayong kasal, wala pa ring apo sa akin. Ang bawat salita ay tila bubog na humiwa sa hangin, tumagos sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid, at dumiretso sa puso ni Althea. Nakatayo siya sa pasilyo, sa dilim. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hawak ang isang munting bagay na plastic, isang pregnancy test. 2 pulang guhit, ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Ang pinaka-iniingatan niyang sikreto na sana'y magiging pinakamasayang sorpresa para sa kanyang asawa. Ngunit ang sikretong iyon ay tila naging abo sa kanyang mga kamay. Dumulas ang pregnancy test mula sa nanlalamig niyang mga daliri. Hindi ito gumawa ng ingay nang bumagsak sa makapal na karpet, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na gumuho na may nakabibinging dagundong. Tila umikot ang kanyang munting mundo. Baog. Iyon ang tingin sa kanya ng biyenan niyang si Belen Kun. 1 taon. 1 taon ng pagtitiis, ng pagpapakumbaba, ng pag-asang balang araw, ay matatanggap din siya. 1 taon na pala siyang hinuhusgahan sa likod ng kanyang mga ngiti. Mabilis niyang pinulot ang munting patunay ng buhay sa loob niya at itinago ito sa bulsa ng kanyang duster. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nagwawalang puso at pumasok sa sala na may pilit ng ngiti na para bang wala siyang narinig. Naabutan niya si Marcio na nakaupo sa sofa habang si Belen ay nagkukunwaring nag-aayos ng mga palamuti. "Oh, andyan ka na pala, iha," sabi ni Belen. Ang boses ay matamis na kabaligtaran ng lason na narinig niya kanina. "Napagod ka ba sa palengke?" "Hindi naman po, Nay," sagot ni Althea. Ang boses ay bahagyang garalgal. Lumapit siya kay Marcio at hinalikan ito sa pisngi. "Kumusta ang araw mo, mahal?" Ngumiti si Marcio at hinawakan ang kanyang kamay. "Okay lang. Mas okay na ngayon dahil andito ka na." Ang mga salita ay puno ng lambing, ngunit para kay Althea, ang mga ito'y wala ng bigat. Gaano katotoo ang mga ito? O isa lang itong pagpapanggap na matagal na niyang pinaniniwalaan? Ang hapunan ay dumaan sa isang nakabibinging katahimikan para kay Althea. Ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Pinapanood niya ang kanyang asawa at biyenan na nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay, habang siya ay unti-unting nalulunod sa sarili niyang mga iniisip. Pinagsisilbihan niya sila, nilalagyan ng kanin ang kanilang mga plato, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Kinagabihan, habang natutulog na si Marcio, tahimik na tiniklop ni Althea ang isusuot nitong polo para bukas. Napansin niya ang punit malapit sa butones. Kinuha niya ang kanyang sinulid at karayom at maingat itong tinahi. Habang dumadaan ang karayom sa tela, ang mga salita ni Belen ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Baog. 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 Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi nila alam. Sa ilalim ng damit na ito, may isang munting puso na nagsisimula ng tumibok. Isang buhay na magpapatunay na hindi siya baog. Nagdesisyon siya. Bukas. Bukas ng umaga, sasabihin niya kay Marcio. Tiyak na magbabago ang lahat. Kapag nalaman niyang magiging ama na siya, siguradong ipagtatanggol na niya ako kay Nanay Belen. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso. Isang munting kandila sa gitna ng kadiliman. Kinaumagahan, nagising si Althea na may kakaibang sigla. Ngunit naunahan siya ni Marcio. "Mahal, magbihis ka. May pupuntahan tayo," sabi nito na may malawak na ngiti. "Isang sorpresa." "Saan naman?" tanong ni Althea, nagtataka. "Basta, para makabawi ako sa'yo. Para ma-relax ka naman.
Ang puso ni Althea ay tumalon sa tuwa. Ito na. Ito na ang pagkakataon. Dinala niya ang kanyang handbag, kung saan maingat niyang inilagay ang pregnancy test sa loob ng isang maliit na kahon. Sa biyahe niya ito ibibigay. Habang umaandar ang sasakyan sa highway, ang kamay ni Althea ay nanginginig na dumukot sa loob ng kanyang bag. Si Marcio ay masayang nagkukuwento tungkol sa isang bagong negosyo, ngunit hindi na ito pinapansin ni Althea. Ito na ang sandali. Marcio, mahal, meron akong... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Mula sa gilid ng kalsada, isang malaking truck ang tila nawalan ng kontrol at mabilis na papalapit sa kanila. Sumigaw si Althea. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Marcio. Ngunit sa isang iglap na tila bumagal ang lahat, sa halip na iwasan ang truck o ilihis ang sasakyan palayo, isang nakakakilabot na bagay ang ginawa ni Marcio. Ikinabig niya ang manibela, diretso sa direksyon kung saan nakaupo si Althea. Isang nakabibinging tunog ng nagkikiskisang bakal ang pumunit sa hangin. Sa huling sandali bago bumaliktad ang mundo, nakita ni Althea ang mukha ng kanyang asawa. Hindi takot, hindi gulat. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago ang lahat ay nilamon ng kadiliman. Ang unang nagmulat sa akin ay hindi liwanag, kundi ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Isang pamilyar na amoy ng paggamutan, nakasama ang isang mahinang tunog ng makina na tila bumubulong sa aking tabi. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Puting kisame. Ang lahat ay malabo, ngunit unti-unting luminaw. Sinubukan kong bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa aking likod hanggang sa aking mga binti. Isang kirot na tila nagpapaalala sa akin na mayroong mali. Napahawak ako sa aking tiyan. Patag. Wala na ang munting umbok na ilang linggo ko nang kinakapa tuwing gabi. Ang anak ko. Iyon ang unang salitang lumabas sa aking bibig, isang basag na bulong. Nasaan ang anak ko? Isang doktor na may malungkot na mga mata ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahan, ngunit bawat isa ay tila isang suntok sa aking dibdib. I'm sorry, Mrs. Valderrama. We did everything we could, but you lost the baby. Wala na. Ang munting pag-asa na pinanghawakan ko. Ang buhay na dapat sana ay magiging dahilan para magbago ang lahat. Nawala na parang bula. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ngunit bago pa man ito tuluyang pumatak, may isa pang sinabi ang doktor. There was severe damage to your spine. Althea, kailangan mong maging matatag. Posibleng hindi mo na muling magagalaw ang iyong mga binti. Dobleng sampal, ang anak ko, ang mga binti ko. Ang buong mundo ko ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Tinitigan ko ang puting kumot na nakabalot sa aking mga paa. Sinubukan kong igalaw. Igalaw ang kahit isang daliri lang. Ngunit wala. Walang nangyari. Para silang mga batong nakakabit sa aking katawan. Walang buhay. Walang pakiramdam. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marcio. Kasunod si Belen. Hinanap ng mga mata ko ang awa sa mukha ng aking asawa. Ang kahit kaunting pag-aalala. Ngunit wala. Ang nakita ko lang ay inis at pagkainip. Si Belen naman ay dire-diretsong lumapit sa akin, hindi para damayan ako, kundi para ilapag ang isang folder sa aking kama. Huwag ka nang umarte dyan, Althea, malamig na sabi ni Belen. Pirmahan mo yan, divorce papers. Tila nabingi ako. Ano? Anong sinasabi nyo? Isang malaking abala at kahihiyan ang idinulot mo sa amin. Patuloy niya, ang bawat salita ay puno ng lason.
Hindi namin kayang mag-alaga ng isang lumpong walang silbi. At lalong hindi namin kailangan ng malas sa pamilya. Napatingin ako kay Marcio, nagmamakaawa. Marcio, pakiusap. Huwag naman ganito. Umiwas siya ng tingin. Tama si Nanay Althea, sama na. Tapos na tayo. May iba na akong mahal. Si Cassandra, kaya niyang ibigay sa akin ang lahat. Mga bagay na hinding-hindi mo naibigay. Ang bawat salita niya ay isang punyal na bumaon ng malalim sa aking puso. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal. Lahat ay walang halaga. Kasabay noon, bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang kamag-anak nila. Hawak sa kamay ang anak kong si Leo. Mama! Sigaw ng 5 taong gulang kong anghel at tumakbo papalapit sa akin. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ito na lang ang natitira sa akin. Ngunit mabilis na lumapit si Belen at marahas na hinila ang braso ng aking anak. Halika rito, Leo. Dito ka na sa amin. Hindi ka na pwedeng sumama sa mama mo. Ayoko po. Kay mama lang ako. Umiiyak na sigaw ni Leo. Pilit kumakawala at yumayakap sa akin. Bitawan niyo ang anak ko. Sigaw ko, isang sigaw, na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para yakapin si Leo. Para ipagtanggol siya. Sa kabila ng aking sirang katawan, ang pagiging ina ang nagbigay sa akin ng tapang. Nakita ni Marcio ang determinasyon sa aking mga mata. Bumuntong hininga siya. Sige na, Nay. Nay. Hayaan mo na. Isama na niya ang bata. Pabigat lang din naman niyan sa atin. Utos niya sa security na ilipat ako sa isang mas murang silid. Mula sa pribadong kwarto, itinulak ang aking wheelchair papunta sa isang maingay at masikip na ward kung saan amoy ng pawis at sakit ang nanunuot sa hangin. Lumipas ang ilang araw. Isang araw, binigyan ako ng abiso na kailangan ko nang umalis. Wala nang nagbabayad para sa aking kwarto. Wala akong nagawa. Sa tulong ng isang nurse, nakalabas ako ng ospital. Umuwi kami ni Leo sa bahay na tinuring kong amin, ngunit sarado ang mga pinto. At doon, sa harap ng gate, naghihintay sina Marcio at Belen. Inihagis nila sa labas ang iilang piraso ng aking damit na nakasilid sa isang itim na supot. At kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, itinulak ni Marcio ang aking wheelchair palabas ng kanilang bakuran. Isa ka lang basura, Althea, sabi niya, habang ang ulan ay bumabasa sa kanyang walang emosyong muka. Isang lumpong walang silbi. Isinara nila ang gate. Iniwan kaming mag-ina sa gitna ng rumaragasang ulan. Sa kadiliman ng gabi, nanginginig si Leo sa lamig, yumayakap sa akin. Mama, nilalamig po ako. Sinubukan kong aluin siya, ngunit pati ang sarili ko ay hindi ko na kayang aluin. Gumuho ang aking mundo. Gumuho ang aking katawan. Ang sakit, ang lamig, ang pagod, lahat ay nagsama-sama. Gumaan ang aking pakiramdam at ang aking wheelchair ay tumaglid. Bumagsak ako sa basang semento. Bago ako tuluyang mawala ng malay, sa gitna ng malabong paningin dahil sa luha at ulan, may isang anino na lumapit. Isang payat na anino na may hawak na sirang payong. Isang matandang lalaki na marungis ang kasuotan. Isang pulubi. Itinapat niya sa amin ang payong. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Ngunit nakita ko ang kanyang mga mata. Mayroong bigat at talino sa mga matang iyon. Mga matang hindi nararapat sa isang pulubi. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Nagising ako sa amoy ng pinaghalong alikabok, mamasa-masang lupa,
at usok mula sa naglulutong kahoy. Bumigat ang aking talukap at kasabay ng pagmulat ko ay ang pagkirot ng buo kong katawan. Wala na ang amoy ng alkohol. Wala na ang puting kisame. Ang bumungad sa akin ay isang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero na may maliliit na butas kung saan sumisilip ang liwanag ng araw. Sinubukan kong bumangon mula sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na lupa. Doon ko naramdaman muli ang katotohanan. Ang kawalan ng pakiramdam mula sa aking baywang pababa. Ako ay isang inutil, isang lumpo. Napahawak ako sa aking mukha at doon, tahimik na humagulgol. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang pagtangis na walang tunog. Isang pagtangis ng kaluluwang sinagad na sa dulo ng kanyang pagtitiis. Ito na ba ang wakas? Dito na lang ba sa loob ng barong-barong na ito ako mamamatay? Mama? Isang maliit na boses ang pumutol sa aking pagdurusa. Nakita ko si Leo, ang aking anak, na nakaupo sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa isang kamay ay may hawak siyang maliit na mangkok ng lugaw at sa kabila naman ay isang kutsara. Gising na po kayo, sabi niya. Pinakakain po tayo ni Lolo Isko. Doon ko lang napansin ang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagbabantay. Siya ang pulubing nagpayong sa amin. Si Lolo Isko. Tumango lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nakakaunawa sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ako kumibo. Paano ako kakain? Para saan pa? Patay na ang puso ko. Patay na ang pag-asa ko. Nakita ni Leo ang kawalan sa aking mga mata. Maingat niyang isinubo ang isang kutsarang lugaw. Ngunit sa halip na isubo ito sa sarili, marahan niya itong inilapit sa aking bibig. Mama, kain po kayo. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Para po lumakas kayo. Ang simpleng kilos na iyon, ang walang muwang na pagmamahal sa mga mata ng aking anak. Ang tila gumising sa kung anong natutulog sa loob ko. Hindi pa ito ang wakas. Maaaring patay na si Althea na asawa ni Marcio, ngunit buhay pa si Althea na ina ni Leo. Kailangan kong mabuhay. Para sa kanya. Pinilit kong ngumiti at tinanggap ang lugaw. Bawat subo ay tila lason, ngunit nilunok ko ito. Bawat subo ay para sa kinabukasan ng aking anak. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay dahan-dahang gumapang para maging buwan. Ang buhay sa maliit na barong-barong na iyon ay naging aming munting mundo. Sa umaga, umaalis si Lolo Isko, dala ang kanyang lata. Nawawala sa gitna ng magulong syudad para mamalimos. At bumabalik sa hapon, dala ang sapat na pagkain para sa aming tatlo. Si Leo naman ay naglalaro sa labas. Kasama ang mga batang sanay sa hirap. Gamit ang mga tansan at sirang laruan bilang kanilang kayamanan. At ako? Naiiwan ako sa aking wheelchair, isang reyna sa isang tronong gawa sa kalawang, pinapanood ang buhay na dumadaan sa labas ng aming munting bintana. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, sa bawat paghimbing ni Leo sa aking tabi, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ko. Ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas pa sa anumang pinsala sa katawan, mas matindi pa sa anumang pagtataksil. Lolo Isko, sabi ko isang umaga, ang boses ko ay buo at may determinasyon. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong tumayo. Hindi siya nagtanong. Tumango lang siya na tila matagal na niyang hinihintay ang mga salitang iyon. Kinabukasan, may dala siyang 2 makapal at mahabang piraso ng kahoy na kawayan. Itinayo niya ito sa gitna ng aming barong-barong, 2 haligi na magiging saksi sa aking muling pagbangon. Ang unang pagsubok ay isang impyerno.
Ginamit ko ang buong lakas ng aking mga braso para iangat ang sarili mula sa wheelchair. Nanginig ang mga ito sa bigat ng sarili kong katawan. Ang aking mga binti ay parang 2 pirasong kahoy na walang buhay, nakabitin at walang silbi. Bumagsak ako. Ang sakit ng pagbagsak ay walang-wala kumpara sa sakit ng kabiguan. "Mama, kaya mo yan!" Narinig kong sigaw ni Leo mula sa gilid. Ang boses niya ang naging hangin sa aking baga. Muli akong sumubok. At muli. At muli. Ang pawis ay bumabasa sa aking damit. Ang mga luha ng kirot at pagkadismaya ay tumutulo mula sa aking mga mata. Ngunit sa bawat pagbagsak, doon ko nararamdaman ang unti-unting paggising ng mga natutulog na kalamnan. Isang gabi, dumating si Lolo Isko na may daladalang isang malaki at lumang karton. May nag-iwan daw sa may kanto. Sabi niya, umiiwas ng tingin. Nang buksan ko ito, hindi pera ang laman. Sa loob ay may isang leg brace na gawa sa bakal at balat. At sa ilalim nito ay mga libro. Makakapal na libro na may mga pamagat na noon ay hindi ko pinapansin. Batas sa korporasyon, pagsusuri sa mga pahayag na pinansyal, mga prinsipyo ng pamumuhunan. Naintindihan ko. Hindi ito galing sa kung sino lang. Ito ang paraan ng aking ama. Hindi niya ako binigyan ng isda. Binigyan niya ako ng bingwit. Ang mga gabi ay naging aking santuwaryo. Habang mahimbing na natutulog si Leo, sa liwanag ng isang maliit na kandila, nilamon ko ang bawat pahina. Ang bawat numero, bawat batas, bawat terminolohiya sa negosyo ay tila mga sandatang aking pinapanday. Hindi na ako si Althea na biktima. Sa bawat salitang aking natututunan, ipinapanganak ko ang isang bagong Althea, isang babaeng marunong lumaban. Ang isip ko ay unti-unting tumatalas, habang ang aking katawan ay patuloy na nagpapagaling. Isang hapon pagkatapos ng hindi mabilang na pagsubok, muli akong tumayo gamit ang mga kawayan. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan, binitawan ko ang aking pagkakahawak. Sa isang segundo nakatayo ako. Nanginginig, pero nakatayo. Isang hakbang. Pinilit kong iangat ang kanang pa. Gumalaw ito. Inihakbang ko ito. Isang maliit, nanginginig na hakbang. Pagkatapos, ay ang isa pa. Hindi ako bumagsak. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay. Luha ng muling pagsilang. Nagkamali ka, Marcio. Nagkamali kayong lahat. Hindi ako basura na basta na lang itatapon. Ako ang bagyo. At nagsisimula pa lang akong mamuo. Lumipas ang 1 taon. Ang mga sugat sa aking katawan ay unti-unting naghilom. At ang sakit ay napalitan ng kalyo. Ang mga binti ko, sa tulong ng bakal na brace, na tila naging bahagi na ng aking katawan, ay kaya nang maglakad sa maikling distansya nang hindi na kailangan ng saklay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita ng mata. Ito ay ang pagbabago sa loob. Ang aking naging bagong mundo ay isang maliit at maingay na internet cafe na may 10 metro ang layo mula sa aming barong-barong. Dito, sa harap ng isang luma at mabagal na computer, ako ay nagiging si Amy Cruz. Isang pangalang simple at pangkaraniwan, isang anino sa malawak na mundo ng internet. Ang ilang baryang ibinibigay sa akin ni Lolo Isko para sa upa ng computer ay ang aking naging puhunan. Sa mga libro na ipinadala ng aking ama, natutunan ko ang tungkol sa stock market. Isang mundo na noon ay numero lang para sa akin. Ngayon ay naging isang larangan ng digmaan. Dito, ang impormasyon ay kapangyarihan. At sa tulong ni Lolo Isko, na hindi ko alam kung paano, ay nakakakuha ng mga kopya ng mga pampublikong ulat sa pananalapi ng iba't ibang kumpanya. Meron akong sandata. Ang aking unang target
ay isang maliit na kumpanya ng logistics, ang Vargas Logistics. Ang may-ari nito ay mayabang at maluho. At base sa pag-aaral ko sa kanilang mga papeles, ang kumpanya ay lubog sa utang at nakadepende lamang sa iisang malaking kliyente. Isang maling galaw lang at babagsak ito. Ginamit ko ang maliit na halaga ng seed money na misteryosong lumitaw sa isang bank account na binuksan para sa akin ni Lolo Isko. Hindi ito malaki. Sapat lang para makapagsimula. Hindi ito galing sa yaman ng mga Serrano. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok kung karapat-dapat ba ako sa tiwalang ibinibigay sa akin. Nagsagawa ako ng isang short sell. Isang mapanganib na galaw kung saan tumataya ka sa pagbagsak ng isang stock. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng aking bagong buhay. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng presyo sa screen ay nagpapakaba sa aking dibdib. Just one mistake, Amy. Just one mistake at tapos na ang lahat. Lumipas ang isang linggo ng paghihintay na puno ng kaba. Araw-araw, binabantayan ko ang balita. At isang umaga, naroon na. Ang balitang matagal ko nang hinihintay. Ang nag-iisang malaking kliyente ng Vargas Logistics ay lumipat na sa mas malaking kumpanya. Pinanood ko ang stock price ng Vargas Logistics sa aking monitor. Mula sa berde, ito ay naging pula. At nagsimula itong bumulusok pababa na parang isang nahuhulog na bituin. Mabilis, walang preno. Sa tamang sandali, bago ito tuluyang sumadsad sa lupa, isinara ko ang aking posisyon. Nang lumabas ang mga numero sa screen, napahawak ako sa aking bibig. Ang maliit na puhunan ko ay lumago. Hindi ito sapat para bumili ng mansyon o magarang sasakyan, ngunit sapat na ito. Sapat na para patunayan sa sarili ko na kaya ko, na ang utak na ito na minsan nang inalipusta at tinawag na walang silbi, ay may kakayahang lumikha ng yaman mula sa wala. Hindi ko namalayan, may mga luhang dumadaloy na pala sa aking pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pighati o tagumpay sa pera. Ito ay luha ng pagpapatunay. Napatingin ako sa labas ng internet cafe at nakita ko si Leo na naglalaro sa putikan. Ang kanyang mga sapatos ay butas na ang swelas. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ang paghihiganti, hindi ang karangyaan. Isang bagong sapatos para kay Leo. Yung may ilaw sa talampakan na lagi niyang itinuturo sa ukay-ukay. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti pagkatapos ng mahabang panahon. Isinara ko ang computer at dahan-dahang tumayo. Habang naglalakad ako palabas, bawat hakbang ay mas matatag, mas may bigat. Bawat hakbang ay may layunin. Ang unang hakbang ay naisagawa na. Hindi na ito pagtakas. Simula na ito ng paniningil. Ang mga taon ay dumaan na parang hanging hindi mo namamalayan, ngunit nag-iiwan ng bakas. Ang aming barong-barong ay napalitan ng isang maliit na inuupahang kwarto sa kabilang bahagi ng syudad. Hindi ito malaki, ngunit malinis ang sahig at may sarili kaming banyo. Para sa amin, ito ay isang palasyo. Si Leo ay isa ng binatang 10 taong gulang. Matangkad para sa kanyang edad, na ang mga mata ay may kislap ng talino at pag-unawa na higit pa sa kanyang mga kalaro. Ang butas niyang sapatos ay napalitan na ng bago. At ang kanyang uniforme sa pampublikong paaralan ay laging malinis at may plansa. Ang aking trono ay hindi na isang kinakalawang na wheelchair, kundi isang lumang kahoy na upuan sa harap ng isang mesang puno ng mga papeles at libro. Sa isang pader ay may nakasabit na isang malaking whiteboard, puno ng mga diagram, numero, at pangalan ng mga kumpanyang magkakakonekta. Sa araw,
Ako ang ina ni Leo, naghahanda ng kanyang baon, tumutulong sa kanyang takdang aralin. Ngunit sa gabi, kapag ang buong syudad ay natutulog na, ako ay nagiging si Amy Cruz, isang multo sa sistema, isang gagamba na matiyagang naghahabi ng kanyang sapot. Ang bawat sentimong kinikita ko mula sa aking matatalinong paggalaw sa stock market ay maingat kong inilalagay sa isang mas malaking plano sa tulong ng impormasyong dinadala ni Lolo Isko na ngayon ay hindi ko na tinitingnan bilang isang pulubi, kundi bilang aking pinagkakatiwalaang tenyente. Natukoy ko ang puso ng operasyon ng mga Valderrama. Hindi ang kanilang pangunahing kumpanya. Iyon ay masyadong halata. Ang aking target ay ang kanilang mga mas maliliit na negosyo. Isang construction supply, isang maliit na trucking service, isang ahensya ng manpower. Sila ang mga ugat na nagpapakain sa puno. At dito, sa mga ugat na ito, dumadaloy ang kanilang maruming pera. Sa loob ng maraming taon, iyon ang ginawa ko. Gamit ang iba't ibang pangalan, sa pamamagitan ng mga maliliit na broker, unti-unti akong bumibili ng kanilang mga stocks. Hindi malaki. Sapat lang para hindi mapansin. Bawat piraso ng papel na aking nabibili ay isang hibla na idinadagdag ko sa aking sapot. Isang hibla na balang araw ay siyang bibigti sa kanila. Pinag-aaralan ko ang bawat galaw nila. Kinakabisado ang bawat kahinaan. Ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang kanilang kasakiman. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aaral ng mga bagong dokumento na dala ni Lolo Isko, lumapit si Leo. "Mama, bakit po laging may mga numero sa pader natin, no?" Tanong niya. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. "Naglalaro lang si Mama, anak," sagot ko. "Isang napakahabang laro ng chess at malapit na tayong manalo." Tinitigan niya ako at sa isang saglit, nakita ko ang anino ng aking sarili sa kanyang mukha. Ang determinasyon, ang lakas. Niyakap niya ako. "Kahit anong laro po yan, Mama, kampi po ako sa inyo." Ang yakap na iyon ang nagbigay sa akin ng lahat ng lakas na kailangan ko. Pagkaalis niya, muli kong tiningnan ang mga papeles. At doon, sa gitna ng mga numero at legal na termino, nakita ko ito. Isang bagong proyekto. Isang malaking real estate development na pinasok ni Marcio at ng pamilya ni Cassandra Rivas. Ito ay ambisyoso, mapanganib, at nangangailangan ng napakalaking kapital. Ito ang kanilang pinakamalaking pangarap. Ngunit para sa akin, hindi ito pangarap. Ito ang pain. Kinuha ko ang isang lumang dyaryo kung saan may litrato ni Marcio at Cassandra. Masaya at nagtatawanan habang inilulunsad ang proyekto. Tinitigan ko ang mga ngiti sa kanilang mga labi, mga ngiting itinayo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Hinaplos ko ang malamig na papel. "Magdiwang na kayo." Bulong ko sa hangin, ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng pangako. "Magdiwang na kayo habang kaya ninyo. Dahil ang sapot ay handa na, at ang gagamba ay nagugutom na." Ang paghihiganti ay hindi isang mabilis na pagsabog ng galit. Ito ay sining. Ito ay pagtitiyaga. Ito ay ang maingat na paglalatag ng mga pyesa sa chessboard. Hinihintay ang kalaban na gumawa ng isang maling galaw na siyang katapusan niya. At ang aking obra maestra ay nagsisimula ng mabuo. Ang pangalan nito ay Horizon Land Development. Isang kumpanyang papel, isang multo na nilikha ko mula sa wala. Ito ay mayroong isang kahanga-hangang portfolio ng mga proyektong hindi naman totoo, isang website na mukhang profesional, at isang CEO. Isang matandang pinagkakatiwalaan ng aking ama, si Ginoong De Leon, na mayroong malinis na reputasyon sa industriya. Ang proyekto ng Horizon,
Isang marangyang eco-resort sa isang liblib ngunit magandang bahagi ng Palawan. Isang proyektong nangangako ng dambuhalang kita. Hindi ko ito direktang inalok sa kanila. Iyon ay magiging halata. Sa halip, nagtanim ako ng mga buto ng impormasyon. Isang maliit na artikulo sa isang hindi gaanong kilalang business journal tungkol sa promising na proyekto ng Horizon. Isang bulong-bulungan na ipinakalat ng mga taong bayad sa mga kapihan kung saan nagpupulong ang mga negosyante. Maganda sana ang proyekto ng Horizon. Kaya lang mukhang kinakapos sila sa pondo para sa huling yugto. Ang pain ay perpekto. Ito ay nakadesenyo para sa isda na gusto kong huliin. Alam kong ang isang tulad ni Cassandra, na desperadong mapabilang sa alta sosyedad, ay hindi palalampasin ang pagkakataong mailagay ang kanyang pangalan sa isang proyektong kasing glamoroso nito. At alam kong si Marcio Musaibo na uhaw sa mabilis na pera at pagkilala, ay makikita ito bilang isang shortcut patungo sa tuktok. At higit sa lahat, alam kong si Belen na ang kasakiman ay walang hangganan ang siyang magtutulak sa kanyang anak na sunggaban ang oportunidad na ito. Dumating si Lolo Isko isang gabi. Hindi na marungis ang kasuotan, kundi nakasuot ng malinis na polo. Siya ang aking mga mata at tainga. Kinagat na nila ang pain, Althea, simpleng sabi niya. Pinag-uusapan na ng buong pamilya Valderrama ang Horizon Land Development. Nagpapatawag na sila ng meeting para pag-aralan ang posibleng investment. Tumango ako, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang pakiramdam ay hindi tuwa. Ito ay ang kapanatagan ng isang inhinyero na nakikitang gumagana ng eksakto tulad ng plano ang kanyang makina. Nagdaan ang mga linggo ng tinatawag nilang due diligence. Ngunit paano mo sisiyasatin ang isang multo? Ang lahat ng impormasyong kanilang nakita ay ang mga impormasyong ako mismo ang nagtanim para kanilang makita. Ang bawat numero sa financial statement ay maingat na kinwenta para magmukhang kaakit-akit, ngunit nangangailangan ng tulong. Ang bawat pekeng testimonya mula sa mga supplier ay kapanipaniwala. Itinayo ko para sa kanila ang isang magandang bahay na gawa sa baraha at sila, sa kanilang pagkasabik, ay pumasok dito nang hindi man lang sinusuri ang pundasyon. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Leo sa kanyang math assignment, nakabukas ang telebisyon sa isang business news channel. At doon, nakita ko sila. Si Marcio, nakangiti mula tenga hanggang tenga, nakatayo sa tabi ni Cassandra na kumikinang sa kanyang mga alahas. Nasa isang press conference sila. With great excitement, buwang pagmamalaking anunsyo ni Marcio, Valderrama Corporation is officially announcing a strategic partnership with Horizon Land Development. We are investing a significant amount to ensure the completion of the Palawan Eco Resort, a project we believe will redefine luxury in the Philippines. Napahinto ako sa pagsusulat. Tinitigan ko ang screen, ang kanyang mayabang na muka, ang kanyang mapagkunwaring ngiti, ang parehong ngiti na nakita ko bago kami lamunin ng kadiliman sa highway. Hinawakan ni Leo ang aking kamay. Mama, okay lang po kayo? Tumingin ako sa aking anak, at ang lamig sa aking puso ay napalitan ng init. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti. Oo anak, okay na okay si Mama. Ibinalik ko ang aking tingin sa telebisyon. Hindi nila alam na ang pondong kanilang ipinasok ay hindi mapupunta sa pagtatayo ng isang resort. Mapupunta ito sa isang maze ng mga bank account na kontrolado ko. Hindi nila alam na ang kontratang kanilang pinirmahan ay puno ng mga butas na pabor sa akin. Hindi nila alam na ang kanilang pinakamalaking pangarap ay ang simula ng kanilang pinakamasamang bangunggot. Pinatay ko ang telebisyon. Hindi ko na kailangang makita ang kabuuan ng kanilang kasinungalingan. Maligayang pagdating sa aking sapot, Marcio.
Maligayang pagdating sa inyong katapusan. Hindi ko na kailangang mag-isip kung ano ang nangyayari sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Naririnig ko ang malutong na halakhak ni Belen sa aking isipan. Naamoy ko ang mamahaling pabango ni Cassandra at nakikita ko ang pagmamayabang sa bawat kilos ni Marcio. Ang tagumpay ay may sariling amoy at tunog at para sa kanila, ito ay ang pinakamatamis na alak. Ayon sa ulat ni Lolo Isko, nagkaroon sila ng isang marangyang salo-salo para ipagdiwang ang kanilang matalinong investment. Naroon ang pamilya ni Cassandra, mga kasosyo niyo sa negosyo. Lahat ay nagpupuri sa galing ni Marcio. Nakita niyo na? Narinig ni Lolo Isko na sinabi ni Marcio sa isang kausap, ang boses ay may halong kayabangan at alak. Ang sabi nila, delikado daw. Look at us now. This is how you make real money. You have to take risks. At si Belen, ayon sa kwento, ay abala sa pagpuna sa pagkain habang pinupuno ang sariling plato. Masyadong mahal ang catering na ito, Marcio. Sa susunod, doon na lang tayo sa dati. Mas marami pa ang serving. Bulong daw nito. Kahit na ang lamesa ay punong-puno ng pagkain na hindi nila kayang ubusin, ang kasakiman ay hindi namimili ng okasyon. Ang gabi ng kanilang pagdiriwang ang siya ring gabi na tuluyan na silang lumagok sa lason. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tinawag ni Marcio ang kanyang ina at si Cassandra sa isang pribadong pag-uusap sa kanyang opisina. Ang kanilang pag-uusap, na maingat, na nakuha ng isang maliit na recording device na naitanim ni Lolo Isko sa ilalim ng lamesa ni Marcio Lingo na ang nakalipas, ang siyang naging huling pako sa kanilang kabaong. The Horizon Project is the perfect opportunity, narinig kong sabi ni Marcio sa recording, ang boses ay sabik. Malinis ang kumpanya. Maganda ang reputasyon ng CEO. This is our chance to clean our other businesses. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cassandra. Simple, sagot ni Marcio. We'll funnel the earnings from our less legitimate operations through Horizon's development budget. Magmumukha itong legal na gastos sa construction materials, labor costs. By the time the resort is built, all our money will be clean as a whistle. At kikita pa tayo sa resort mismo. It's a win-win situation. Narinig ko ang mahinang tawa ni Belen sa recording. Matalino ka talaga, anak. Manang-mana ka sa akin. Sige, gawin mo yan. Ilipat mo na ang lahat. Para wala nang habol sa atin ang gobyerno. Napapikit ako habang pinapakinggan ang kanilang usapan, ang kanilang pagiging kampante, ang kanilang bulag na pagtitiwala. Hindi nila alam na ang bawat transaksyon, bawat paglipat ng pondo papunta sa mga account ng Horizon Land Development ay direktang pumapasok sa isang temang ako ang may kontrol. Bawat sentimo ng kanilang maruming pera ay maingat kung itinatala at itinatabi bilang ebidensya. Kinabukasan, iniabot sa akin ni Lolo Isko ang isang maliit na USB flash drive. Narito na ang lahat, Althea, sabi niya. Ang mga bank transaction records, mga kopya ng mga peking resibo na ginagamit nila para ilipat ang pera, ang kumpletong daloy ng kanilang money laundering scheme. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para idiin sila. Kinuha ko ang flash drive. Ang bigat nito sa aking palad ay tila bigat ng hustisya. Tiningnan ko si Lolo Isko. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit may bahid ng paghanga. Salamat, Lolo. Salamat sa lahat. Tumango lang siya. Ang utos ng iyong ama ay protektahan ka. Ngunit ang desisyon kong manatili sa tabi mo ay dahil sa iyo. Nakikita ko ang lakas ng iyong ina sa iyong mga mata. Pagkaalis niya, isinaksak ko ang USB sa aking laptop. Tinitigan ko ang mga folder na puno ng ebidensya. Ang mga numero,
mga petsa, mga pangalan. Ito na. Ito na ang espada na tatapos sa kanila. Ngunit hindi pa ngayon. Hahayaan ko muna silang malunod sa kanilang sariling kasakiman. Hahayaan ko muna silang magtayo ng kanilang kastilyong buhangin bago ko ito gibain sa isang hampas lang ng alon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, nararamdaman ko ang paghahanda para sa isang malakas na bagyo. At sa pagkakataong ito, ako ang bagyo. At handa na akong manalanta. Ang mga sumunod na buwan ay ang pinakatahimik at pinakakabana. Para kang nakatayo sa dalampasigan, pinapanood ang dagat na unti-unting umatras. Alam na anumang sandali ay darating ang isang dambuhalang alon. Ang lahat ng ebidensya ay nasa aking mga kamay na. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar. Ngunit hindi ako nagpadalos-dalos. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. Hinihintay ko ang tamang sandali. Ang sandali kung kailan sila ay nasa pinakatuktok ng kanilang tagumpay, kung kailan ang kanilang pagbagsak ay magiging pinakamalakas at pinakamasakit. Ang sandaling iyon ay ang taunang pagpupulong ng mga stockholder ng Valderrama Corporation. Magaganap ito sa loob ng isang buwan. Doon, sa harap ng lahat ng kanilang kasosyo at empleyado, ipagmamalaki ni Marcio ang kanyang tagumpay sa Horizon Project. Doon din, sa harap ng lahat, babagsak ang kanyang mundo. Sa loob ng isang buwang iyon, inayos ko ang lahat. Nakipag-ugnayan ako sa isang maliit, ngunit nire-respetong law firm, hindi gamit ang pangalang Serrano, kundi bilang Amy Cruz, isang pribadong mamumuhunan na may hawak na sensitibong impormasyon. Inilatag ko sa kanila ang mga ebidensya, hindi ang buong kwento. Sapat lang para maintindihan nila ang bigat ng kaso. Ginoo, sabi ko sa abogadong kaharap ko, isang matandang lalaki na may mga matang nakakita na ng lahat. Ang tanging hiling ko lang ay mailabas ang katotohanan. At masigurong ang mga taong nasa likod nito ay pagbabayaran ang kanilang mga kasalanan ayon sa batas. Ang pinakamahalaga sa lahat, inayos ko ang kinabukasan ni Leo. Tiniyak ko na anuman ang mangyari sa laban na ito, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang kapakanan ay protektado. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay para sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, sinabi ni Leo na meron silang field trip sa darating na linggo. Dadalaw sila sa isang sementeryo para sa kanilang aralin sa kasaysayan. Mama, pwede po ba kayong sumama? Tanong niya. Alam ko kung aling sementeryo iyon. Ang sementeryo kung saan inilibing ko ang aking mga pangarap. Ang lugar kung saan nakahimlay ang anak na hindi ko man lang nakita. Kinabukasan, mag-isa akong nagpunta doon. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong bumisita. Nakita ko ang maliit na lapid. Simple at walang pangalan. Anghel namin! Yun lang ang nakasulat. Umupo ako sa damuhan sa tabi nito. Wala nang luha. Wala nang galit. Ang naroon na lang ay isang mapayapang kalungkutan. Malapit na, anak. Bulong ko sa hangin. Malapit nang magkaroon ng hustisya. Ang lahat ng sakit na dinanas namin ng kuya mo, malapit nang magkaroon ng katapusan. Patawarin mo si Mama kung natagalan. Kailangan ko munang buuin ang aking sarili. Hinaplos ko ang malamig na bato. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang pagtanggap. Tinatanggap ko na ang nakaraan. Hindi para kalimutan, kundi para matutong mabuhay kasama nito. Pag-alis ko sa sementeryo, hindi na ako lumingon pa. Ang bigat na matagal kong pinasan sa aking dibdib ay tila bahagyang gumaan. Hindi na ako si Althea na biktima na umiiyak sa puntod ng kanyang pangarap. Ako na si Althea Serrano. Ang tagapagmana. Ang ina.
ang bagyo. Pag-uwi ko, nakita ko si Leo na gumuguhit sa aming maliit na mesa. Isang larawan ng dalawang tao na magkahawak kamay sa ibabaw ng isang burol, pinapanood ang pagsikat ng araw. Isang malaki at isang maliit. "Sino yan, anak?" tanong ko. "Tayo po yan, Mama," sabi niya nakangiti. Pagkatapos po ng lahat ng bagyo, laging may araw, di ba? Niyakap ko siya ng mahigpit. Tama siya. Ang araw ay malapit ng sumikat. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang harapin ang huling gabi ng kadiliman. At handa na ako. Ang ballroom ng isang grandiosong hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng pera, kapangyarihan, at pagkukunwari. Ito ang taunang pagpupulong ng mga stockholder ng Valderrama Corporation. Sa entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng mga ilaw, nakatayo si Marcio Valderrama. Ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng kanyang sapatos at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. At ang pinakamalaking tagumpay natin ngayong taon, anunsyo niya, ay ang ating partnership sa Horizon Land Development. Isang proyektong hindi lamang magbibigay sa atin ng dambuhalang kita, kundi maglalagay din sa pangalan ng Valderrama sa mapa ng mga dekalidad na developer sa buong Asia. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa isang mesang malapit sa entablado, si Belen ay tila isang reyna. Tumatango at ngumingiti sa mga bumabati. Sa tabi niya, si Cassandra ay abala sa pag-post ng kanilang tagumpay sa social media. Sila ay nasa tuktok ng kanilang mundo. Mula sa likuran ng ballroom, tahimik akong nanonood. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na business suit. Ang aking buhok ay nakatali sa isang maayos na bon. Ang leg brace sa ilalim ng aking pantalon ay nagbibigay sa akin ng suporta. Ngunit ang tunay kong lakas ay nagmumula sa apoy na nag-aalab sa loob ko. Sa tabi ko ay si Ginoong De Leon, ang CEO ng aking kumpanyang multo at 2 abogado. At ngayon, patuloy ni Marcio, para bigyan tayo ng update sa estado ng Horizon Project, narito ang isang maikling video presentation. Nagsimulang umikot ang video sa malaking screen. Mga larawan ng magagandang baybayin, mga blueprint ng mga naglalakihang gusali, mga testimonya mula sa mga peking eksperto. At pagkatapos, sa gitna ng presentasyon, biglang nag-iba ang mga imahe. Ang magandang baybayin ay napalitan ng isang madilim na spreadsheet na puno ng mga numero. Ang mga blueprint ay napalitan ng mga bank transaction records. Ang mga peking testimonya ay napalitan ng audio recording ng pag-uusap ni Marcio, Belen, at Cassandra. We'll funnel the earnings from our less legitimate operations through Horizon's development budget. Ang boses ni Marcio ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Biglang natahimik ang lahat. Ang mga palakpak ay napalitan ang mga bulungan. Nakita ko ang pagkaalarma sa mukha ni Marcio. "Stop the video! Technical error!" Sigaw niya sa mga staff. Ngunit huli na ang lahat. Kasabay noon, ang mga pinto sa likuran ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga ahente mula sa Anti-Money Laundering Council, kasama ang ilang pulis, at nagsimula na akong maglakad. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa mga kasinungalingan na sumira sa akin. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang tambol na nagbabadya ng paghuhukom. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Sino siya? Napatingin sa akin si Marcio, ang kanyang mukha ay namutla. Nanlaki ang mga mata ni Belen, hindi makaapaniwala. Si Cassandra ay natulala. Nabitawan ang kanyang telepono. Hindi ko sila pinansin. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa marating ko ang paanan ng entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa isang naguguluhang staff. "Magandang gabi sa inyong lahat,"
Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag, at umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng silid. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Althea Serrano. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang narinig mula sa mga taong nakakakilala sa pangalan ng aking pamilya. Ngunit marahil, patuloy ko, at sa pagkakataong ito, tinitigan ko si Marcio ng diretso sa mata. Mas kilala ninyo ako sa dati kong pangalan, Althea Valderrama. Ang lumpong asawa na itinapon ninyo sa kalye sa gitna ng ulan. Ang pagkagulat sa mukha ni Marcio ay napalitan ng purong takot. Ang Horizon Land Development na ipinagmamalaki ninyo, itinaas ko ang aking kamay. Pag-aari ko iyon. Ang bawat sentimo na ninakaw ninyo, ang bawat sentimo na sinubukan ninyong linisin, ay dumaan sa aking mga kamay. At ang lahat ng ebidensya ay naibigay ko na sa mga awtoridad. Itinuro ko ang mga ahente na papalapit na sa kanila. Marcio Valderrama, Belen Valderrama, Cassandra Rivas, sabi ko, at sa unang pagkakataon, narinig ang bakal sa aking boses. Tapos na ang laro. Sinubukang tumakbo ni Marcio, ngunit huli na. Si Belen ay nagsisigaw, nagwawala. Tinatawag akong demonyo. Si Cassandra ay napaiyak na lang sa isang sulok. Habang pinupusasan sila, habang kinukuhanan ng mga litrato ng media na biglang nagsulputan, ang aming mga mata ni Marcio ay muling nagtagpo. Wala na ang kayabangan. Wala na ang ngiti. Ang nakita ko lang ay isang talo ng lalaki. Isang duwag na nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Hindi ako ngumiti. Hindi ako nakaramdam ng galak. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Binalingan ko ang mga stockholder na natulala. Ang Valderrama Corporation, sa ilalim ng pamumuno ng mga taong ito, ay bulok na, anunsyo ko. Ngunit bilang pinakamalaking stockholder ngayon ng kumpanyang ito, dahil sa pagbili ko sa lahat ng shares na isinangla nila para sa Horizon Project, sisiguraduhin kong muli itong babangon. Sa tamang paraan. Ibinaba ko ang mikropono. Tapos na ang bagyo. At sa gitna ng pagkawasak, ako ang natitirang nakatayo. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo, ngunit ito ay kinakailangan. Ang bawat pahayagan, bawat istasyon ng radyo at telebisyon ay laman ang pangalang Valderrama. Ngunit hindi dahil sa kanilang tagumpay, kundi dahil sa kanilang pagbagsak. Ang dating tinitingalang pamilya ay naging simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Mabilis ang naging takbo ng hustisya. Sa bigat ng mga ebidensyang inihain ko, ang mga recording, ang mga bank transfer, at ang patotoo ni Lolo Isko, ay wala silang lusot. Ang kanilang mga abogado ay isa-isang bumitaw. Ang pamilya ni Cassandra, sa takot na madamay sa iskandalo, ay itinakwil siya at hinayaan siyang harapin ang kaso ng mag-isa. Dumating ang araw ng hatol, reclusion perpetua. Habambuhay na pagkakabilanggo para sa kasong syndicated estafa at attempted murder. Nang ibaba ng hukom ang hatol, wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na paghinga. Tila nabunot ang isang tinik na matagal nang nakabaon sa aking lalamunan. Ngunit bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito, may isa pa akong kailangang gawin, isang huling paghaharap. Pumunta ako sa City Jail. Ang hangin sa loob ay amoy kalawang at pawis, malayo sa amoy ng mamahaling pabango na dati nilang suot. Nakaupo ako sa harap ng salamin sa visiting area nang ilabas si Marcio. Naka-orange na uniforme siya, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Nang makita niya ako, sumilay ang isang desperadong pag-asa sa kanyang mukha. Althea, garalgal ang kanyang boses sa intercom. Althea,
Mahal ko, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Bawiin mo ang kaso, parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuting asawa ako sa'yo. Babawi ako. Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa aking puso ang kahit katiting na pagmamahal o galit, pero wala akong nakita. Ang nasa harap ko ay hindi ang lalaking minahal ko, at hindi rin ang halimaw na kinatakutan ko. Siya ay isa na lamang estranghero, isang anino ng isang masamang panaginip. Hindi ako nandito para iligtas ka, Marcio, mahinahon kong sagot. Nandito ako para ibigay sa'yo ito. Inilapit ko sa salamin ang isang litrato. Litrato ito ni Leo, nakasuot ng medalya, nakangiti ng malaki. Si Leo, bulong niya, nangingilid ang luha. Ang anak ko, pagtatama ko. Lumaki siyang mabuti at matalinong bata, Marcio. Hindi dahil sa'yo, kundi sa kabila ng ginawa mo. Hindi ka niya kilala at hindi ka na niya makikilala. Ito na ang huling beses na makikita mo ang bakas ng pamilyang sinira mo. Althea, wag! Patawarin mo ako! Sigaw niya habang tumatayo ako. Mahal pa rin kita. Tumigil ako at lumingon sa huling pagkakataon. Ang asawang minahal mo ay namatay noong araw na binangga mo ang sasakyan para patayin siya. Ang nasa harap mo ngayon ay ang babaeng nabuhay mula sa libingan na hinukay mo. Iniwan ko siyang umiiyak. Ang kanyang mga pagsisisi ay umaaling-aungaw sa walang laman na silid. Sunod kong pinuntahan si Belen. Iba ang kanyang reaksyon. Wala siyang pagsisisi. Nakaupo siya doon, matalim pa rin ang tingin, kahit na ang kanyang katawan ay nanghihina na. Masaya ka na? Asik niya. Wala kang utang na loob. Matapos kitang patirahin sa pamamahay ko, ito ang isusukli mo? Ipinakulong mo kami. Umiling ako, puno ng awa para sa matandang babae, na hanggang sa huli ay nilalamon ng sariling lason. Bayad na ako, Nay. Binayaran ko na ang utang na loob ko ng mga luha, ng dugo, at ng buhay ng apo ninyo na hindi ninyo man lang iniyakan. Natigilan siya sa pagbanggit ko sa sanggol na nawala. Ang pera ay nauubos, patuloy ko. Ang kapangyarihan ay nawawala, pero ang konsensya, Nay. Yan ang magiging katabi ninyo sa saselda gabi-gabi hanggang sa huling hininga ninyo. Hindi na siya nakasagot. Nakita ko ang takot na gumapang sa kanyang mga mata, ang takot ng isang taong alam na mamamatay siyang mag-isa. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ng sikat ng araw. Masakit sa mata, pero napakasarap sa balat. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay hindi na amoy kulungan. Amoy ito ng kalayaan. Nakita ko si Lolo Isko na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Nakangiti siya. Tapos na ba, Hija? Tanong niya. Ngumiti ako pabalik. Sa pagkakataong ito, wala nang halong bigat. Opo, Lolo. Tapos na. Umuwi na tayo kay Leo. Sumakay ako sa sasakyan. Hindi bilang biktima, hindi bilang tagahiganti. Umuwi ako bilang si Althea. Buo, malaya, at higit sa lahat, payapa. Lumipas ang 5 taon. Ang mga sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang. Mga pilat na hindi na kumikirot, kundi nagsisilbing paalala ng aking pinagdaanan. Nakatayo ako sa gitna ng isang maaliwalas na opisina. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana. Sa labas, nakasabit ang isang simpleng signboard. Tahanan ng muling pagsilang, Foundation of Rebirth. Ito ang aking naging misyon. Ginamit ko ang yaman at kapangyarihan ng Serrano Group, hindi para magkamal ng mas marami pang pera, kundi para itayo ang santuwaryong ito. Isang lugar para sa mga babaeng tulad ko noon, mga inabuso, iniwan,
at pinaniwalang wala silang halaga. Isang babae ang lumapit sa akin. Hawak ang kanyang maliit na anak. Puno ng pasa ang kanyang braso. At ang takot sa kanyang mga mata ay pamilyar na pamilyar. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Mainit, nanginginig. Huwag kang matakot, bulong ko sa kanya. Ligtas ka na dito, magsisimula tayo ulit. Nang makita ko ang unti-unting pag-asa sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Higit pa ito sa anumang stock market victory o corporate takeover. Ito ang tunay na paghihiganti sa tadhana. Ang tiyaking wala ng ibang Althea ang magdurusa ng mag-isa. Kinahapunan, habang nagmamaneho ako pauwi sa aming rest house sa Batangas, narinig ko ang balita sa radyo. Isang maikling ulat tungkol sa pagkamatay ni Belen Valderrama sa loob ng bilangguan dahil sa sakit sa puso. Walang dumalaw sa kanya hanggang sa huling hininga. Binanggit din na si Marcio ay nakalaya na sa parol, ngunit ngayon ay namumuhay bilang isang kargador sa palengke. Matanda na ang hitsura at iniiwasan ng lahat. Pinatay ko ang radyo. Wala akong naramdamang tuwa o lungkot. Wala na. Para silang lumang kwento na nabasa ko na at isinara na ang libro. Hindi na sila parte ng aking kasalukuyan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng amoy ng dagat at ingay ng mga alon. At naroon siya, naghihintay sa akin sa may dalampasigan. Si Leo. Binata na siya ngayon, matangkad at may matipunong pangangatawan. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay nananatiling inosente at puno ng pagmamahal. Mama! Tawag niya, sabay takbo papalapit para yakapin ako. Wala nang bakas ng batang umiiyak sa ulan. Ang nasa harap ko ay isang lalaking pinalaki sa pagmamahal at katotohanan. May ibibigay ako sa iyo, ma, sabi niya. Sabay abot ng isang kabibe na napulot niya. Tingnan mo, ang ganda ng kulay. Kahit na hinampas ng alon, buo pa rin. Kinuha ko ang kabibe at pinagmasdan ito. Oo nga, anak. Maganda. Naglakad kami sa may pampang habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay yumayakap sa amin. Tiningnan ko ang aking anak, ang aking tahanan, at ang aking sarili. Wala akong kasamang lalaki. Wala akong hari sa tabi ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ko kailangan ng sinuman para kumpletuhin ako. Ako si Althea. Nabasag, nadurog, ngunit muling binuo ng sarili kong mga kamay. Ang aking kaligayahan ay hindi nakadepende sa pagiging asawa ng kung sino, kundi sa pagiging ina, sa pagiging malaya, at sa pagiging totoo sa aking sarili. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang alat ng dagat at ang tamis ng kalayaan. Ang bagyo ay matagal nang lumipas. At dito, sa ilalim ng payapang langit, sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan. At diyan nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Althea, isang patunay na ang pinakamatibay na sandata ng isang babae ay ang kanyang pusong marunong magmahal at magpatawad. Sa inyong lahat na sumama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito, mula sa unang ng patak ng ulan, sa madilim na gabi hanggang sa huling sikat ng araw, sa payapang dalampasigan, taos-puso akong nagpapasalamat. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwentong ito. May mga gabing napapahinto ako sa pagtipa, lalo na sa mga tagpong tila walang katapusan ang bigat na dinadala ni Althea. Ang bawat luha niya ay parang luha ko rin at ang bawat sakit ay tumatagos sa puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga kwento ng totoong buhay. Mga kwento ng bawat ina, kapatid at anak na babae na tahimik na lumalaban araw-araw. Ito ay alay ko sa inyo na humuhugot ng lakas mula sa wala, na kayang gawing sandata ang sakit para protektahan ang inyong mga anak. Nais kong ipaalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may umaga. Ang puso ng isang babae ay parang kawayan, yumuyuko sa bagyo, hinahampas ng hangin,
pero hinding-hindi nababali. At babangon na mas matatag pa kaysa dati. Ngayon, meron akong isang tanong para sa inyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Althea sa huli, kaya nyo bang ibigay ang kapatawaran sa mga taong umapak at dumurog sa inyo? Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nyong kapayapaan? O sapat na bang parusa ang hayaan silang kainin ng sarili nilang konsensya? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. I-comment ninyo sa ibaba ang inyong sagot dahil ang bawat kwento ninyo ay mahalaga rin sa akin. At kung naantig ang inyong puso o napaluha kayo ng ating kwento, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa.